Ako si Faye, 30 taong gulang. At sa huli kong kaarawan, iniabot sa akin ng aking ama ang isang sobreng wawasak sa lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa aking pamilya. Tumayo siya sa pintuan ng aking apartment. Ang unang pagkakataon na dinalaw niya ako sa loob ng 3 taon at sinabi ang mga salitang dadalhin ko hanggang sa aking hukay. Iniwan ito ng iyong lola para sa'yo. Namatay siyang naniniwalang wala kang mararating. Ngunit sa loob ng sobreng yun ay isang liham at ang unang linya ay nagsasabing, kung binabasa mo ito, nalampasan mo ang iyong mga magulang. Alam kong magagawa mo yan. Ang sumunod kong nahanap, isang susi, isang lihim, at mga dokumentong itinago sa loob ng 5 taon, ay nagpabago sa lahat ng alam ko tungkol sa aking lola, sa aking ama, at sa manang sinabi nilang hindi ko karapat-dapat makuha. Bago ko sabihin ang nangyari, kung sa tingin mo ay sulit pakinggan ang kwentong ito, manyaring i-like at i-subscribe. Ngunit kung gusto mo lang talaga, at sabihin sa akin sa mga komento, taga saan ka at anong oras na sa inyo? Ngayon, hayaan mong ibalik kita sa 5 taon ang nakalipas sa burol ng aking lola, kung saan nagsimula ang kwentong ito. Ang punerarya ay amoy mga bulaklak na lila at amoy pera. Ang lola ko, si Leonora Mercado, ay nakahiga sa isang kabaong na gawa sa mahogany na malamang ay mas mahal pa kaysa sa kotse ko. Ang mga puting bulaklak ay nakapalibot sa kanya na parang natutulog lang siya sa isang hardin. At sa likod ng mga nakikiramay, may mga musikero na tumutugtog ng malungkot na himig. Ang aking ama, si Ricardo Mercado, ay nakatayo sa gitna ng silid. Hindi nagluluksa, kundi tumatanggap ng mga bisita. Nakikipagkamay siya sa mga kasosyo sa negosyo, tumatanggap ng pakikiramay ng may pormalidad, at ang kanyang Rolex ay kumikinang sa ilalim ng chandelier tuwing itataas niya ang kanyang kamay. Salamat sa pagdating. Matutuwa si nanay. Pinunood ko sila mula sa sulok, hindi napapansin. Ang aking madrasta, si Victoria, ay palutang-lutang sa karamihan, suot ang kanyang itim na mamahaling gown, ginagampanan ang papel ng magandang manugang. Ginagagayan niya ang aking kapatid sa ama na si Danilo, na noon ay 19 na taong gulang at kauuwi lang mula sa isang prestihiyosong unibersidad sa Maynila upang tumayo sa tabi ng aming ama. Ito si Danilo, sabi niya sa lahat, ang paboritong apo ni Leonora. Mahal na mahal nila siya. Walang nagpakilala sa akin. 25 anyos ako noon. Nagtuturo na sa isang pampublikong paaralan sa isang mahirap na komunidad, ang itinuturing na kabiguan ng pamilya, ang anak na pumili ng trabaho kaysa sa karera. Ngunit ito ang iniisip ko habang nakatayo sa tabi ng mga bulaklak. Tinatawag ako noon ng lola ko na maliit na bituin niya. Tinuruan niya akong magbasa bago pa ako mag-kindergarten. Pinatuloy niya ako sa kanyang bahay sa loob ng 2 taon matapos mamatay ang aking ina. At yon ang pinakamasayang taon ng aking pagkabata. Sinusulatan niya ako ng mga tunay na liham, sulat kamay, kahit nung malaki na ako. Palagi siyang may papel sa kanyang mesa, kulay krema, at may nakaukit na mga inisyal niya sa taas. Hindi ko alam noon na mahalaga pala ang mga liham na iyon, na matagal na siyang may inihahanda. Ang alam ko lang ay wala na siya. At parang walang sinuman sa pamilya ko ang nakapansin na nagluluksa rin ako. Para maunawaan ang susunod na nangyari, kailangan mong malaman kung saan ako nanggaling. Ang nanay ko, si Lina, ay namatay sa kanser sa suso noong 12 taon ako. Naalala ko ang kwarto sa ospital, ang tunog ng mga makina, ang paglamig ng kanyang kamay sa akin. Naalala ko ang tatay ko na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo na parang wala na siya doon.
Hindi niya alam kung paano maging solong magulang o baka ayaw niyang malaman. 2 linggo matapos ang libing, inihatid niya ako sa bahay ni Lola Leonora sa Baguio. Isang magandang lumang bahay na may malawak na beranda at hardin na puno ng rosas at sinabing kailangan niya ng oras para makapag-isip. Ang oras na yon ay tumagal ng 2 taon. Ang 2 taon na yon kasama si Lola Leonora ay napakahalaga. Ipinagluluto niya ako ng mga kakanin na hugis bituin. Binabasa niya ako ng mga kwento at binabago pa niya ang kanyang boses para sa mga karakter. Ikinukwento niya sa akin ang nanay ko noong bata pa ito. Mga kwentong hindi kailanman ibinahagi ng tatay ko dahil naiilang siyang pag-usapan si nanay. Matapang ang nanay mo, sabi ni Lola sa akin minsan habang kinukumutan ako sa kwartong dati ay kay nanay. At matapang ka rin, Faye. Huwag mong hahayaang may magsabi sa'yo ng iba. Nung 14 ako, nag-asawa muli ang tatay ko. Si Victoria ay elegante, maayos, at 10 taon na mas bata sa kanya. Gusto niya akong pauwiin, sabi niya. Gusto niyang maging isang tunay na pamilya. Kaya bumalik ako sa bagong bahay ng tatay ko, isang malaking mansyon sa isang eksklusibong subdivision. Ang kwarto ko ang pinakamaliit, malapit sa garahe, malayo sa kanilang malaking kwarto. Makalipas ang 1 taon, isinilang si Danilo. At bigla na lang, naging invisible ako. Hindi ko na malayan noon, pero ang 2 taon na yon kasama ang lola ko ay hindi lang masayang alaala. May pinaplano na siya. Nag-aalala sa kung ano ang maaaring maging kahinatnan ng kanyang anak. Nang makapagtapos ako ng kolehiyo sa kursong edukasyon, huminto na ang tatay ko sa pagpapanggap na interesado siya sa buhay ko. Hindi siya pumunta sa graduation ko. May meeting daw siya sa kliyente. Naintindihan ko naman. Samantala, si Danilo ay may malaking party nang matanggap siya sa universidad. 50 bisita, may catering. Nagbigay ng toast ang tatay ko tungkol sa hinaharap ng pangalang merkado. Nakaupo ako sa likurang lamesa, umiinom ng alak na mas mahal pa sa budget ko sa pagkain sa loob ng 1 linggo, at pinapanood ang aking pamilya na ipinagdiriwang ang anak na mahalaga para sa kanila. Tuwing okasyon, parehong pattern. Lalapitan ako ng tatay ko at magtatanong, nagtuturo ka pa rin? Opo, tay. Magkano ba ang sweldo dun na yon? 30,000? 42? Tatawa siya. Hindi naman masama ang tawa pero parang maliit ang tingin niya na parang nagbiro lang ako. Yan lang ang binibigay kong allowance kay Danilo. Hindi siya nagsisinungaling. Si Danilo ay nagmamaneho ng Toyota Fortuner na binili ng tatay ko. Ako naman ay nagmamaneho ng lumang kotse na binili ko mula sa sarili kong ipon. Ang mga babae. Sabi minsan ng tatay ko sa isang kasosyo sa negosyo noong Noche Buena, sapat na malakas para marinig ko. Hindi nila naiintindihan ang ambisyon. Natural na yan. Maliit lang ang iniisip ng mga babae. Pamilya, ganyan. Walang masama dun. Huwag ka lang mag-expect na makakabuo sila ng anuman. Tutungo lang si Victoria. Tatapikin ng kamay ko ng may pagkukunwaring awa. Mapagmahal si Faye. Sabi niya na parang consolation prize lang yun. Yan ang regalo niya. Ang regalo ko. Ang pagtuturo sa mga bata na magbasa. Ang pagbababad sa paaralan para tulungan ng mga nahihirapang estudyante. Ang kumita ng kakarampot habang ang tatay ko ay bumibili ng mga yate. Hindi ako nakikipagtalo. Natutunan ko ng maaga na ang pakikipagtalo kay Ricardo Mercado ay nagpapalala lang ng sitwasyon. Kaya nanahimik ako. Nanatili akong maliit at naniwala ako sa loob ng mahabang panahon na nadismaya rin sa akin ang lola ko. 2 linggo matapos ang libing, nagtipon-tipon kami para sa pagbasa ng huling habilin ng aking lola. Ang opisina ng abogado ay nasa Makati.
Puro madilim na kahoy at mga upuang balat. Nakaupo ang tatay ko sa kabisera ng mesa na parang sa kanya ang lugar. Si Victoria ay nasa kanan niya, si Danilo sa kaliwa. Nakaupo ako sa dulo, malapit sa pinto. Ang abogado na hindi ko kilala ay isang mas batang lalaki na panay ang sulyap sa tatay ko ng may kaba, tumikhim at nagsimulang magbasa. Hindi ko naalala ang karamihan sa sinabi niya. Mga legal na salita, deskripsyon ng mga ari-arian, donasyon sa kawanggawa. Ang naalala ko ay ito. Sa aking anak na si Ricardo Mercado, ibinibigay ko ang 70% ng aking ari-arian upang pamahalaan at ipamahagi sa mga miyembro ng pamilya ayon sa kanyang kagustuhan. Tumango ang tatay ko, hindi na nagulat. Sa aking apo na si Faye Mercado, ibinibigay ko ang halagang 10,000 piso upang magamit sa pagbili ng maayos na sasakyan. 10,000, halos pambili lang ng gulong o pang down payment. Yun lang. Inabot ni Victoria ang kamay ko at pinisil ito. Ang sweet naman, bulong niya. Gusto niyang ligtas ka sa kalsada. Tumanggo ako, hindi makapagsalita. Hindi man lang ako tinignan ni Danilo. Nagtatanong na siya sa aming tatay tungkol sa mga investment para sa kanyang bahagi. At ang aking tatay ay numite. Hindi masayang ngite, kundi isang ngiting panatag. Alam talaga ni nanay kung ano ang karapat-dapat para sa bawat isa, sabi niya. Pumirma ako kung saan nila sinabi. Nakipagkamay ako sa abogado. Lumabas ako sa opisinang iyon na naniniwalang ang lola ko, ang babaeng tumawag sa akin na maliit na bituin, ay tinignan ang buhay ko at nakitang kulang ito. Ngunit may bumabagabag sa akin, ang abogado. Nag-atubili siya bago basahin ang ilang bahagi. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa tatay ko, tapos iiwas. Hindi ko ito masyadong pinansin noon. Dapat pala ay pinansin ko. 5 taon ang lumipas. Patuloy akong nagtuturo. Lumipat ako sa isang maliit na apartment sa Maynila, isang studio unit na kaya kong bayaran. Huminto na ako sa pagpunta sa mga pagtitipon ng pamilya. Parang wala namang nakapansin. Pagkatapos ay dumating ang aking 30 kaarawan. Bumili ako ng maliit na cake para sa sarili ko mula sa panaderya sa kanto. Tsokolate na may raspberry, ang paborito ko. Nakaupo ako mag-isa sa aking maliit na mesa. Isang kandila lang ang nakasingdi nang tumunog ang doorbell. Wala akong inaasang bisita. Nang buksan ko ang pinto, ang tatay ko ang nandoon. Unang pagkakataon na dinalaw niya ako sa loob ng 3 taon. Suot niya ang isang mamahaling Amerikana at hawak niya ang isang madilaw na sobre. Nakita ko ito sa mga gamit ni nanay, sabi niya, hindi man lang bumati. Malamang ay nahalo sa mga lumang papel. Naisip ko, baka gusto mo ito. Iniabot niya ito. Huwag kang masyadong umasa, dagdag niya habang paalis na. Isinulat niya yan bago siya mamatay. Malamang ay kung anong drama lang. Huminto siya sa may hagdan. Namatay siyang naniniwalang wala kang mararating. Alam mo ba yon? Sinabi niya mismo sa akin. Sabi niya ay nag-aalala siya para sa iyo. Pagkatapos ay wala na siya. Tumayo ako sa pintuan, hawak ang sobre. Ang cake ko ay natutunaw na sa likuran ko. Ang papel ay luma na. Ang sulat kamay ng lola ko ay nasa harap. Para kay Faye. Ibigay sa kanyang 30 kaarawan. Hindi ito binuksan ng tatay ko. Ang selyo ay buo pa rin. Ang lumang wax seal na ginagamit ng lola ko na may nakaukit na inisyal niya. Dahan-dahan akong bumalik sa loob, naupo sa mesa at binuksan ang sobre. Sa loob ay isang liham na nakabalot sa isang maliit na tansong susi. Nagsimula ang liham.
Aking pinakamamahal na Faye, kung binabasa mo ito, nangangahulugan itong nalampasan mo ang iyong mga magulang. Alam kong magagawa mo yan. Nanginginig ang mga kamay ko, kaya halos hindi ko mahawakan ang papel. Binasa ko ulit ang mga salita. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan itong nalampasan mo ang iyong mga magulang. Hindi lang iyong ama. Mga magulang. Plural. Na parang alam ng lola ko kung anong klaseng bahay ang kinagisnan ko. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Aking apo, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Hindi kailanman, kahit isang araw, ako naniwalang ikaw ay kulang. Kung sinabi man ng iyong ama ang kabaligtaran, nansisinungaling siya. Nansisinungaling siya sa maraming bagay. Isang ugali na natutunan niya sa kanyang ama at hindi ko nagawang baguhin. May mga luhang dumadaloy na sa mukha ko ngayon. 5 taon na naniwala akong sinukuan na niya ako. 5 taon na dinala ko ang kahihiyang iyon. Ang susing ito ay para sa isang safe deposit box sa bangko sa Makati. Sangay sa Ayala. Box number 1247. Ikaw lang ang itinalaga kong may pahintulot na magbukas nito. Hindi ang iyong ama, hindi ang kanyang asawa, hindi ang kanyang anak. Ikaw lang. Sa loob ng box na yon, makikita mo ang lahat ng sinubukan nilang itago sa iyo. Mga dokumento, katibayan, ang iyong mana, ang tunay na mana. Hindi ang mga tira-tira na gusto ni Ricardo na mapunta sa iyo. Ibinaba ko ang liham. Kinuha ulit. Binasa ko ang talatang iyon ng 3 beses. Ang iyong mana, ang tunay na mana. Hindi ko iniwan ang mga bagay na ito sa dati kong abogado. Pagpapatuloy ng liham. Malalaman yun ni Ricardo. Iniwan ko ang mga ito kung saan ikaw lang ang makakakuha kapag nasa tamang edad ka na para malaman ang gagawin. May card din sa loob para kay Margarita Holloway. Isa siyang matandang kaibigan at alam niya ang lahat. Tawagan mo siya kung kailangan mo ng tulong. Tandaan mo, aking bituin, hindi ka kung ano ang ipinapaniwala nila sa iyo. Kailanman ay hindi ka naging ganoon. Nagmamahal, Lola Leonora. Ang susi ay malamig sa aking palad. Tanso na may nakaukit na numerong 1,247. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Kinabukasan, tumawag ako sa paaralan para mag-sick leave. Ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon at nagmaneho papuntang Makati. Ang bangko ay isa sa mga lumang gusali na gawa sa bato na mukhang nagbabantay ng mga lihim ng mga tao. Ang sahig ay marmol at ang kapaligiran ay tahimik. Lumapit ako sa counter, dala ang aking driver's license at ang susi. Kailangan ko pong i-access ang safe deposit box 1247. Ang teller na mukhang profesional ay nag-type sa computer, tumigil at nag-type ulit. Tumaas ang kanyang kilay. Sandali lang po, ma'am. Tatawagin ko lang ang manager. Pagkalipas ng 10 minuto, kaharap ko na si Ginoong. Tomas Ramos, ang branch manager. Binibining merkado, sabi niya habang pinagmamasdan ng screen. Ang box na ito ay binuksan ni Leonora Mercado noong 2019 at ikaw ang itinalaga bilang tanging taong may pahintulot na magbukas nito. Walang iba. Binigyang diin niya ang mga salitang yun. Ang may pahintulot. Marami nang nagtanong sa nakalipas na mga taon. Ngunit sinunod namin ng eksakto ang utos ni Ginang Mercado. Nagtanong? Sino po? Tanong ko. Nagatubili siya. Hindi ko po maaaring sabihin, ngunit ang lola mo ay napaka-particular. Sinabi niya sa akin ng personal
Kung may magtanong na iba, pati na ang anak ko, sabihin mong walang laman dito. At yan ang ginawa ko. Humilig siya ng kaunti. May sinabi pa siya sa akin, binibining merkado. Sabi niya, kapag dumating ang apo ko at alam kong darating siya, sabihin mo sa kanyang hindi ako kailanman tumigil sa pagtitiwala sa kanya. Kahit isang araw. Hindi ako makapagsalita. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Tumayo si Tomas Ramos. Dadaling ko na kayo sa vault. Dinala niya ako sa isang mabigat na pintong bakal, sa isang pasilyo na puno ng maliliit na metal boxes, hanggang sa makarating kami sa 1,247. Gamitin niyo po ang lahat ng oras na kailangan niyo, sabi niya at iniwan ako. Ang box ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Sa loob ay isang makapal na folder, isang mas maliit na sobre, at isang leather portfolio na may pangalan ng isang law firm na hindi ko kilala. Nagsimula ako sa folder. Ang unang dokumento ay nagpaupo sa akin ng malakas sa maliit na upuan sa loob ng vault. Huling habilin at testamento ni Leonora Grace Mercado. Isinagawa noong Marso 15, 2019. 2019. 2 taon bago siya namatay at 4 na taon matapos ang testamentong narinig kong binasa sa opisina ng abogado noon. Mabilis kong binasa ang mga pahina hanggang sa mahanap ko ang mahahalagang bahagi. Sa aking apo na si Faye Leonora Mercado, ipinamaman ako ang mga sumusunod. Ang aking Education Trust Fund, na kasalukuyang nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 milyong piso upang magamit para sa kanyang seguridad. At ang aking ari-arian sa Baguio, na kasalukuyang nagkakahalaga ng humigit kumulang 50 milyong piso na maaari niyang tirhan, ibenta o pamahalaan ayon sa kanyang gusto. 150 milyong piso. Ang ari-arian sa Baguio, ang bahay kung saan ko naranasan ang pinakamasayang 2 taon ng aking buhay. Nagpatuloy ako. Sa aking anak na si Ricardo Mercado, iniwan ko ang halagang 2.5 milyong piso at ang aking taos-pusong pag-asa na balang araw ay maiintindihan niya na ang pamilya ay hindi isang negosyong dapat pamahalaan, kundi isang harden na dapat alagaan. 2.5 milyon lang, hindi 70%. Ang testamento ay may pirma, may mga saksi, at may notaryo. Opisyal, legal, totoo. May iba pa sa folder. Mga bank statement na nagpapakita ng balanse ng trust fund, ang titulo ng bahay sa Baguio na nasa pangalan pa rin ng lola ko at hindi kailanman na ibenta gaya ng sinabi ng tatay ko, at mga transfer records na nagpapakita na may nagwi-withdraw ng pera mula sa trust, 100,000 piso, simula noong nag-enroll si Danilo sa isang mahal na paaralan sa abroad. Inilatag ko ang mga bank statement sa upuan na parang ebidensya sa isang krimen. Malinaw ang pattern. Setyembre 2022, 5 milyong piso ang kinuha. Unang taon ni Danilo. Setyembre 2023, 5 milyon ulit. Mayo 2024, 10 milyong piso ang kinuha para sa business investment ng Mercado Properties LLC. Kabuuang 20 milyong piso ang kinuha mula sa aking trust fund. Pera na iniwan ng lola ko para sa akin. At hindi pa kasama ang bahay sa Baguio na sinabi ng tatay ko sa lahat na naibenta na pambayad sa buwis. Ang titulo sa kamay ko ay nagsasabing iba. Akin pa rin ang bahay. Naupo ako sa vault room na yon ng halos 1 oras. Ang panginginig ng mga kamay ko
ay napalitan ng isang malamig at malinaw na galit. Ang pag-aaral ni Danilo, ang kanyang marangyang buhay, ang pagpapalawak ng negosyo ng aking ama, lahat yon ay binayaran gamit ang aking mana. At ginawa nila yon habang sinasabi sa akin na dismayado ang lola ko sa akin, habang pinapaniwala ako na wala akong halaga. Sa ilalim ng folder, may nakita akong maikling sulat mula kay lola. Faye, alam ko ang nararamdaman mo ngayon. Pakiramdam mo ay trinidor ka, galit ka, o baka pakiramdam mo ay durog ka. Ngunit hindi ka durog, aking bituin. Kailanman ay hindi ka naging ganoon. Hindi kita iniwang walang laban. Basahin mo ang lahat. Tawagan mo si Margarita. At tandaan, ang katotohanan ay laging nakakahanap ng paraan para lumabas. Minsan, kailangan lang nito ng kaunting tulong. Iniligpit ko ang lahat sa folder at lumabas ng vault. Ang Faye na pumasok doon ay isang babaeng naniniwalang kinalimutan na siya. Ang Faye na lumabas ay alam na ninakawan siya at kukunin niya ang lahat ng sa kanya. Sinagot ni Margarita Holloway ang tawag sa ikalawang ring. Binibining merkado, sabi niya na parang matagal na niyang inaasahan ang tawag na ito. Sinabi ng lola mo na tatawag ka rin. Hindi ko lang alam kung kailan. Ang opisina ni Margarita ay nasa isang lumang gusali, ngunit napaka-elegante. Siya ay isang babaeng nasa edad 70, may puting buhok, matalas ang mga mata, at ang pakikipagkamay niya ay nagpapakita ng awtoridad. Ako ang abogado ni Leonora para sa kanyang personal na ari-arian, paliwanag niya habang nagtitimpla ng tsaa. Hindi ako ang abogado ng pamilya. Hawak ni Ricardo ang relasyong yun. Kaibigan muna ako bago naging abogado. Nasaksihan ko ang testamentong ginawa noong 2019. Ako ang nagnotaryo yun. May mga kopya ako ng lahat ng nakita mo sa box na yon. Pati na ang mga email confirmation mula sa notaryo publiko at sa 2 saksi. Tinitigan niya ako. Isinumitay ng tatay mo ang testamentong gawa noong 2015 sa korte. Ang mas lumang bersyon. Sa batas, tinatawag yang fraud o pandaraya. Ang salitang yon ay tila lumutang sa hangin. Ano ang mga pagpipilian ko? Tanong ko. Una, maari tayong pumunta sa mga awtoridad at magsampa ng kaso. Maaring makulong ang tatay mo sa kasong fraud at pagnanakaw. Magkakaroon ng investigasyon, paglilitis at lalabas ito sa balita. Pangalawa, kakausapin natin siya ng direkta, kasama ang mga ebidensya at makikipag-ayos para makuha mo ang lahat ng mana mo at ang kabayaran sa mga kinuha niya. Bilang kapalit, hindi tayo magsasampa ng kasong kriminal. Papayag ba siya doon? Manipis ang ngiti ni Margarita. Gagawin ni Ricardo Mercado ang lahat para maiwasan ang kahihiyan sa publiko. Ang tanong, Faye, humilig siya. Gusto mo ba itong ayusin ng tahimik? O gusto mo siyang harapin kung saan siya pinakamasasaktan? Nag-iisip ako ng matagal. Gusto kong makitang pinapiringan ng tatay ko. Gusto kong makita ng mundo kung sino talaga siya. Gusto kong malaman ni Danilo na ang kanyang edukasyon ay galing sa ninakaw na mana ng kanyang kapatid. Ngunit ang bahagi sa akin na hinubog ng mga liham ni Lola ay may ibang nais. Ayaw ko siyang wasakin, sabi ko sa wakas. Gusto ko lang ang sa akin at gusto kong aminin niya ito sa harap ng mga taong mahalaga sa kanya. Tumanggo si Margarita. Isang pampublikong pag-amin nang walang pampublikong demanda. Mahirap yan. Paano kung meron ng nakatakdang okasyon? Bigla kong naalala ang imbitasyon na dumating noong nakaraang linggo. Gintong letra sa kulay kremang papel. Inaanyayahan po kayong ipagdiwang ang ika-65 kaarawan ni Ricardo Mercado.
Ang party ay sa loob ng 3 linggo sa isang eksklusibong golf club kung saan nakikipaglaro ang tatay ko sa mga hukom at negosyante. 80 bisita. Tinawagan ako ni Victoria para paalalahanan na magsuot ng maayos. Huwag mo kaming ipahiya, Faye. Alam mo naman ang mga kaibigan ng tatay mo. Sinabi ko kay Margarita ang tungkol sa party. Lumiwanag ang kanyang mga mata. So, gusto mong bigyan ng tatay mo ng regalo na hindi niya malilimutan? Gusto ko siyang bigyan ng kung ano ang nararapat sa kanya sa harap ng mga taong pinapahalagahan niya ang opinyon. Tumingin si Margarita sa kanyang kalendaryo. 3 linggo. Marami tayong gagawin. Tinawagan ako ni Victoria 3 araw bago ang party. Faye dear, sinisiguro ko lang na nakuha mo ang imbitasyon. Opo. Mabuti naman, tungkol sa isusuot mo, nandoon ang mga Henderson, mga Clark, at si Hukom Morrison. Mapansin ang mga taong yun. Naintindihan ko po. Magsuot ka ng desente. At Faye, huwag kang tatayo sa sulok, gaya ng ginawa mo sa libing ni Lola. Nakakapagtaka tignan. Makihalo ka sa mga tao. Ngumiti ka. Umasta kang bahagi ng pamilya. Huminga ako ng malalim. Gagawin ko ang makakaya ko para irepresenta ng maayos ang pamilya, Victoria. Yan lang ang hinihingi namin. Binaba niya ang telepono. Tinignan ko ang damit na pinili ko. Asul, simple, pero elegante. Ang perlas na hikaw ni Lola na nahanap ko sa vault. At sa bag ko, ang folder ng mga dokumento. Nandoon din si Margarita. Hindi bilang bisita ko, kundi bilang isang matandang kaibigan na nabalitaan lang ang party. 1 linggo bago ang party, ipinatawag ako ng tatay ko. Isang text message. Pumunta ka sa bahay. 7:00 ng gabi. Family meeting. Nagmaneho ako sa mansyong kinalakihan ko, pero hindi ko kailanman naging tahanan. Dinala ako ni Victoria sa opisina ng tatay ko. Nakaupo siya sa likod ng kanyang mahogany desk. Si Danilo ay nakaupo rin doon, mukhang hindi komportable. Maupo ka, sabi ng tatay ko. May narinig akong nakakabagabag. May nagsabi sa akin sa bangko na nagtatanong ka tungkol sa mga gamit ni nanay, tungkol sa mga safe deposit boxes. Nanatiling seryoso ang mukha ko. Naging mausisa lang po ako. Mausisa? Humilig siya. Linawin natin ito, Faye. Ano man ang iniisip mong nahanap mo, mali ka. Ang ari-arian ni nanay ay naayos na 5 taon na ang nakalipas. Tapos na ang usapan. Tay, sabi ni Danilo, tumahimik ka. Hindi inalis ni Ricardo ang tingin sa akin. Kung magsisimula kang maghukay at maggawa ng mga akusasyon, iisipin ng mga tao na nababaliw ka na. Ang apo na naghahanap ng atensyon. Alam mo naman na ang sakit sa isip ay nasa pamilya natin. Ang nanay mo ay nagkaroon din ng ganyang mga problema. Ramdam ko ang sakit ng mga salitang yon. Ang depresyon ng nanay ko ay ginagamit niyang sandata. Ayoko namang mabalitaan ng mga kasamahan mo sa paaralan na hindi ka na matino. Sayang naman ang trabaho mo. Tumayo ako ng dahan-dahan. Salamat sa pag-aalala, Tay. Magkikita tayo sa party mo. Lumabas ako nang hindi tumitingin sa likod. Sa loob ng kotse, hinayaan kong manginig ang sarili ko sa loob ng 1 minuto. Pagkatapos ay nag-text ako kay Margarita. Natatakot siya. Ibig sabihin, tama tayo. Kinabukasan, tinawagan ako ni Victoria. Faye, honey, masyadong matigas ang tatay mo kagabi. Gusto lang niyang protektahan ng pamilya. Naintindihan mo ba? Opo. Mabuti, dahil gusto nating lahat ang pinakamabuti. Ang alaala ni Lola, ang reputasyon ng pamilya. Mahalagang panatiling pribado ang mga bagay na ito. Pupunta ka naman sa party, di ba?
Nakakahiya kung wala ka. Darating po ako. Perfect. Binaba na niya. Akala nila ay napatahimik na nila ako. Ang hindi nila alam ay nirecord ko ang bawat salita sa meeting na yun. 30 minuto ng pananakot sa akin, pag-insulto sa nanay ko, at pagpapakita na may itinatago sila. Sa gabi, bago ang party, muntik na akong umurong. Paano kung mali ako? Paano kung ang mga dokumento ay walang bisa? Paano kung tama ang tatay ko at desperada lang akong babae na gumagawa ng kwento? Tinawagan ko si Margarita. Gabi na nun. Margarita, paano kung mali ako? Faye, may sasabihin ako sa'yo. Tinawagan ako ni Leonora 3 araw bago siya mamatay. Sabi niya, Margarita, susubukan ng anak ko na kunin ang lahat kay Faye. Pangako mo sa aking tutulungan mo siya. At nangako ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Dahil nakiusap si Leonora. Sabi niya, kailangan niyang mahanap ang sarili niyang lakas muna. Kailangan niyang maging handa. Handa ka na ngayon, Faye? Naniwala sa iyo ang lola mo hanggang sa huli niyang hininga. Umiiyak ako noon. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Ang umaga ng kaarawan ng tatay ko, nagpunta ako kay Margarita. Inilatag niya ang lahat ng dokumento. Ito ang plano, sabi niya. Maghihintay tayo sa toast. Magbibigay ng speech ang tatay mo. Siguradong babanggitin niya ang lola mo. Pagkatapos niya, hihingi ka ng pagkakataong magsalita. Hindi ka niya matatanggihan sa harap ng maraming tao. Nagpractice kami ng sasabihin. Huwag kang sisigaw. Huwag kang iiyak. Hayaan mong ang mga papel ang magsalita. Sa tanghalian, iniabot niya sa akin ang isang leather folder. Nandoon din ang notaryo. Inimbita ko siya bilang kasama ko. Ang mga saksi sa testamento ay nandoon din. Hindi ka nag-iisa. Ang Westbrook Country Club ay napakaganda. May mga chandelier, may jazz quartet, at ang tanawin ng golf course ay perpekto. 80 bisita ang nandoon, puro mga taong mayayaman. Ang tatay ko ang bida, tumatanggap ng pagbate na parang isang hari. Ang suot niyang kurbata ay maayos. Ang ngiti niya ay perpekto. Walang humingi ng tulong. Lahat ay galing sa pagsisikap. Narinig ko siyang nagsasalita sa isang grupo. Nakita ko si Margarita sa isang mesa kasama ang 2 babaeng saksi. Kumaway si Danilo nang makita ko. Nilapitan ako ni Victoria. Faye, buti dumating ka. Magbibigay na ng toast ang tatay mo. Numiti ka ha? Kinuha ng tatay ko ang mikropono. 65 taon, panimula niya. 65 taon ng pagbuo, paglago at oo, paggawa ng ilang pagkakamali. May tawanan. Nung bata ako, wala akong anuman. Natutunan ko na kung gusto mo ng isang bagay, kailangan mong kunin ito. Walang mag-aabot sa'yo ng kahit ano. Tumango si Victoria. Ngunit, nandoon din ang nanay ko, si Leonora Mercado. Siya ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Tinuruan niya ako na ang pamilya ay lahat. Ang legacy natin ang mahalaga. Ramdam ko ang panginginig ng pang-ako. Pumanaw si nanay 5 taon na ang nakalipas. Pero ang kanyang espiritu ay buhay sa pamilyang ito. Lalo na sa aking anak na si Danilo, ang susunod na henerasyon ng mga merkado. Laging sinasabi ni nanay na excited siyang makita ang mararating ni Danilo. Nagpalakpakan ang lahat. Kaya ngayong gabi, gusto kong magpasalamat sa lahat. Sa aking asawang si Victoria, sa aking anak na si Danilo na pinagmamalaki ko araw-araw. At tumingin siya sa direksyon ko. Ang anak kong si Faye na nahanap ang sarili niyang tahimik na landas sa buhay.
Tawanan at palakpakan ulit. Tahimik na landas. Talagang hindi niya pinalampas ang pagkakataong yun. Para sa 65 taon at para sa legacy ni Leonora Mercado, nang uminom ang lahat, tumayo ako. Tay, tawag ko. Maari ba akong magsabi ng ilang salita tungkol kay Lola? 80 pares ng mata ang tumingin sa akin. Hindi nawala ang ngiti ng tatay ko, pero lumamig ang tingin niya. Hindi siya makakatanggi rito. Siyempre, Faye, senyas niya sa mikropono. Lumakad ako sa harap. Kinuha ko ang mikropono. Salamat, Tay, at happy birthday! May kaunting palakpakan. Ang lola ko, si Leonora Mercado, ay ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Siya ang nagpalaki sa akin. Tinuruan niya akong magbasa, magluto, at mahalin ang mga kwento. Tinawag niya akong maliit na bituin niya. Binuksan ko ang bag ko. Tinuruan din niya akong maging maingat sa mga dokumento. Nagbago ang timpla sa silid. Kamakailan ay nakakuha ako ng mga dokumentong iniwan ni Lola para sa akin, kasama ang kanyang huling habilin at testamento na isinagawa noong Marso 15, 2019. May notaryo, may saksi, at legal. Tahimik ang buong paligid. Ayon sa testamentong ito, dapat ay nagmana ako ng humigit kumulang 150 milyong piso at ang ari-arian sa Baguio. Hindi ang 10,000 piso na ibinigay sa akin. May mga nagbulungan. Lumapit ang tatay ko. Faye, hindi ito ang tamang oras. Ang testamentong isinumite sa korte ay gawa noong 2015. Patuloy ko. 4 na taon na mas luma kaysa rito. Gusto mo ba itong ipaliwanag, Tay, sa mga taong naririto na nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng dokumentong fraud? Ang mukha ni Ricardo Mercado ay namutla sa loob ng 3 segundo. Si Victoria ay nakahawak sa kanyang baso ng mahigpit. Si Danilo ay mukhang litong-lito. Faye, mahinang sabi ng tatay ko. Hindi ito ang lugar para pag-usapan ng pamilya. Ito ang tamang lugar, sabi ko sabay, labas ng mga bank statement. Ipinapakita nito na mahigit 20 milyong piso ang kinuha mula sa trust fund ko sa nakalipas na 3 taon. Ang petsa ay tumutugma sa tuition ni Danilo sa abroad. May mga nagulat na bisita. Tumayo si Danilo. Hindi totoo yan. Ang tatay ang nagbayad ng pag-aaral ko. Gamit ang mana ko, sabi ko habang nakatingin sa tatay ko. Ang mana na sinabi mong hindi ko deserve dahil dismayado sa akin si Lola. Sabi mo ay nalilito na siya noon. Richard, isang boses ang narinig mula sa likod. Tumayo si Margarita Holloway. Ako ang abogado ni Leonora. Nasaksiyan ko ang testamentong yan. Nasa tamang kaisipan siya noon. Gusto mo bang tumestigo ako sa ilalim ng panunumpa? Sino ang nag-imbita sa'yo? Sigaw ng tatay ko. Kaibigan kong nanay mo sa loob ng 50 taon, sabi ni Margarita. Alam niya ang gagawin mo, kaya siniguro niyang may makaalam ng katotohanan. Itinaas ko ang testamento. May notaryo dito, Tay. Nandoon din ang mga saksi. Gusto mo bang magpatuloy sa pagsisinungaling? Sinabi ni Margarita na dahil nilabag ni Ricardo ang kanyang tungkulin bilang tagapamahala, otomatikong mawawala ang kanyang karapatan at ako na ang hahawak ng ari-arian. Si Hukom Morrison na naroon din ay nagsalita. Richard, kung totoo ang sinasabi nila, nahaharap ka sa kasong fraud. Isang mabigat na krimen yan. Nagkagulo ang lahat. Hindi ako pumunta rito para ipakulong ka, Tay. Pumunta ako rito para kunin ang sa akin. Ibalik mo ang kinuha mo, ilipat ang mga titulo,
at tatapusin natin ito ng walang demanda. Kung hindi, magsasampa kami sa Lunes ng umaga. Sa unang pagkakataon, nakita kong naging maliit ang tatay ko. Ang makapangyarihang negosyante ay tila lumiit sa harap ng mga taong pinapahalagahan niya ang tingin. "Trador ka," bulong niya sa akin. "Wala kang utang na loob." "Binaliwala mo ako sa loob ng 30 taon. Ninakaw mo ang mana ko. Sinabi mong ikinahiya ako ni Lola," sabi ko. "May 5 taon ka para gawin ang tama. Pinili mo ito." Nilayasan na ng mga bisita ang party. Walang gustong madamay sa iskandalo. Naiwan ang tatay ko na tila isang estranjero. Ang kinahinatnan ay mabilis. Sa loob ng 2 linggo, ibinalik ng tatay ko ang natitirang 80 milyong piso. Inilipat niya ang bahay sa Baguio sa pangalan ko. Nagbayad din siya ng 20 milyong piso bilang kabayaran sa mga kinuha niya. Bilang kapalit, hindi ko itinuloy ang demanda. Nawala ang kanyang reputasyon. Iniwan siya ng mga kasosyo sa negosyo. Nag-file ng divorce si Victoria makalipas ang 4 na buwan. Si Danilo? Nag-text siya sa akin. "Faye, gusto kong makipag-usap." Nagkita kami sa isang coffee shop. "Hindi ko alam," ang unang sabi niya. "Hindi ko alam na sa iyo ang perang yun. Sabi ni Papa ay sa pamilya yun." "Hindi ka rin nagtanong kung bakit wala akong nakuha?" Sagot ko. "Hihingi sana ako ng tawad," sabi niya. "Nag-loan na ako para sa pag-aaral ko. Ako na ang magbabayad." Tinignan ko siya. Hindi siya gaya ng tatay ko. May pag-asa pa siya. Hindi mabubura ng sorry ang lahat, Danilo. Pero kung gusto mong maging iba, patunayan mo. Hindi ako tumigil sa pagtuturo. Marami ang nagsabing baliw ako dahil milyonaryo na ako, pero nagtuturo pa rin sa mga bata. Pero ang pera ay hindi kayang bilhin ng saya na nakikita ko sa mga bata tuwing natututo silang magbasa. Ipinagpatuloy ko ang pangarap ni Lola. Gumawa ako ng scholarship fund para sa mga mahihirap na bata. Ang bahay sa Baguio ay ginawa kong pahingahan tuwing bakasyon. Doon ko nararamdaman ang pagmamahal ni Lola. Hindi ko na kinakausap ang tatay ko. Sabi niya ay sinira ko ang pamilya. Pero alam kong totoo. Ang katotohanan ay hindi na nanatiling nakabaon. Ang mga taong nagmamahal sa iyo ay poprotektahan ka sa parang hindi mo nakikita. Ang pananahimik ay hindi kahinaan. At hindi mo kailangang magpatawad sa mga taong hindi humihingi nito. Ako si Faye Mercado at nalampasan ko ang akin mga magulang.